Sa muli, magandang tanghali po sa lahat po ng ating tagapakinig. Yung pong ating mga kapatid na nanonood sa live ay magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay dadako ulit sa ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. At sana'y bigyan tayo ng pagkaunawa ng Panginoon upang maunawaan natin ang ating pong papag-aralan sa sandaling ito. Tayo po ay manalangin at ating hilingin na bigyan tayo ng Panginoon ng talino upang ang anuman ang nais ng Panginoon na mensahe na ipaabot sa atin ay maunawaan po natin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo. Lubos po ang aming pagpapasalamat sapagkat sa kabila ng marami naming pagkukulang sa inyo, ay binigyan ninyo kami ng pagkakataon upang makinig kami sa inyong mga salita. Inyo pong ihanda ang puso, isip ng bawat isa sa amin na makikinig ngayon sa inyong mensahe upang maunawaan namin ang inyong mga salita na nais ninyong maunawaan ng bawat nananampalataya sa inyo. Hindi lang pagkaunawa, Panginoon, ang aming hinihiling, kundi bigyan ninyo kami ng tagumpay at maglago ang aming espiritual na karanasan. At ipagpatawad din ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa tinatawag na relationship. Ang relasyon o relationship ay ito po ay napakahalaga dito sa mundo na ating pong tawag nito ay tinitirahan. Kahit saan ka pupunta, ang relasyon ay napakahalaga. Ngayon po ay ating pong papag-aralan kung gaano po ito kahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Sa Biblia, mayroon pong sinasabi sa Revelation chapter 2 sa verse 4, "Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love." Ang Panginoon mismo ang nagsasabi na siya po ay may inaayawan sa atin, sapagkat atin pong kinakalimutan ang ating unang pag-ibig. Ang ibig sabihin po ito ay relasyon ito sa Panginoon. Pag atin pong kinalimutan ang ating pag-ibig sa Diyos, ay yan ay paglimot sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya titingnan natin ito gaano ito kahalaga ang tinatawag na relationship. Kung ikaw ay isang negosyante, napakahalaga ang relasyon. Pagka negosyante ka, hindi pwedeng ikaw ay mabuhay ang iyong negosyo na ikaw lang mag-isa. Kailangan mo ang relasyon sa kapwa. Hindi pwedeng ikaw yung manufacturer, ikaw yung ahente, ikaw yung advertisement personal, ikaw pa rin yung tinatawag na consumer. Lahat pwede ba yun? Not unless na you will develop a relationship, mag-success ang negosyo mo. Ganun po. Pero kung ikaw ay parang selfish ka, na sa'yo lahat, ay hindi pwedeng magiging successful ka. Kung ikaw ay isang guro,
Kailangan mo ang relationship para ikaw ay magiging successful na guro. Relasyon sa inyong kapwa na mga guro, relasyon mo sa iyong employer, relasyon mo sa mga estudyante, relasyon mo sa mga magulang, ay kailangan mo yun, para ikaw ay magiging successful na guro. Pagka ikaw ay pastor, ganun din. Hindi ka pwedeng magiging successful na pastor pagka ikaw ay hindi mo i-develop. Kasi ang mahalaga dito, i-develop yung relationship. Halimbawa, ako'y mag-sermon. Ako yung naka-assign na magbibigay ng message. Saka ka na lang makita pagka ikaw ay nandun ka sa pulpito. Bago pulpito, ay hindi ka nakikita ng mga kapatid, hindi ka nila nakakausap. Makita ka na lang nila andun nagsisermon. Pagkatapos ng sermon, hindi ka naman uli mahagilap dahil hindi mo linalapitan ng mga kapatid. Ganon, hindi ka magiging successful na pastor pagka ganon. Pagka ikaw ay estudyante, ay hindi ka rin successful na estudyante pagka ikaw ay walang mabuting relasyon sa iyong guro at saka inyong kapwa na mga ngaral. Alam niyo no, ako'y estudyante lalo nung ako'y elementary. Sa amin puro katuwaan Pag wala kang papel, bibigyan ka ng kasama mo ng papel, ganon. Pagka sila namang naubusan ng papel, maghingi sa iyo ng papel, bibigyan mo siya ng papel. At ganon din yung sa guro. Kailangan mayroon kang magandang relasyon sa iyong guro. Alam niyo, mayroon yung isang kapatid natin na nagtapos sa kolehiyo, na dahil sa magandang relasyon sa kanyang mga guro, ay nakakakuha siya ng pabor. Alam niyo, sa atin na mga nananampalataya na hindi sumasama sa tinatawag na ROTC, dahil siya may edad na noong siya ay nag-aral ng kolehiyo, ay di siyempre nagiging kaibigan niya ang kanyang mga profesor, ganon. Pero dahil siya ay miyembro na sa Reform noong panahon na yon, ay hindi nga siya nag-a-attend ng ROTC. Pero kinausap niya yung kanya pong commandant at humingi siya ng pabor na instead na siya sasama doon, tagalinis na lang siya sa opisina. Ay di ganun ang nangyayari. Madali lang pagka mayroong tinatawag na relationship. Ikaw man ay isang ordinaryo na miyembro ng society. O kaya ordinaryo na miyembro ng iglesia. Kailangan mo yung tinatawag na mabuting relasyon sa iyong kapwa. Ganun kahalaga. Ganon kahalaga ang tinatawag na relationship. Relasyon mo sa mga kapitbahay, di ba? Di ba sabi nila, pagka ikaw ay may problema, ang pinakamalapit na tutulong sa iyo yung kapitbahay mo. Kaya huwag mong awayin yung kapitbahay. Bigyan mo ng dapat magandang relasyon sa kapitbahay. Pagka ikaw ay sumigaw diyan dahil mayroong linuuban ka, kapitbahay mo ang unang-unang makakatulong sa iyo. Ganun ka-importante ang relationship o kaya relasyon, pakikipagrelasyon sa kapwa. Yan. So, ating relasyon sa Panginoon ay napakahalaga.
Okay, papaano ba natin nakuha ang ating mga kaibigan ngayon? Halimbawa, mayroon kayong mga kaibigan ngayon. Paano ba ninyo sila nakuha na bilang inyong mga kaibigan? Paano ninyo na-develop yung isang relasyon na mayroon kayo? Okay. Ito ang mga suggestion o kaya na makikita natin o makikita ninyo kung paano ninyo nakuha ang inyong mga kaibigan. Maaring ang una is sila ay nagiging kaibigan ninyo dahil sa tingin ninyo mabuting tao o kaya isang taong approachable at saka nakikita mo na mapagmahal sa iyo. Di ba normal yon na pagka nakita mo yung isang tao masayahin, approachable, at saka napakabuti niya sa iyo. Tapos nararamdaman mo na mahal ka niya. Hindi mahirap magiging kaibigan. Kaya marahil ang inyong mga kaibigan ngayon, mayroon kayong nakita sa kanila na ganito. Approachable, mabuti, mapagmahal, ganon. Kaya sila ay nagiging kaibigan ninyo. Ang pangalawa ay maaring ganito. Sila ay nagiging kaibigan ninyo dahil sila ay in-approach kanila. Hindi mo sila ina-approach, pero in-approach kanila. At masayahin. Masayahin din. O di siyempre pagka ikaw ay in-approach, kahit hindi mo sila in-approach, normally, kayo ay magkakaroon ng relasyon at kayo ay magiging kaibigan. Pero itong pangatlo, sila ay inyong nagiging kaibigan dahil noong sila ay napakasama sa iyo. Sila ay kaaway mo, pero in-approach mo at sila ay nagiging kaibigan mo. Ilan sa inyong mga kaibigan ang ganito? Sila ay nagiging kaibigan ninyo dahil ikaw yung nagiging mabuti sa kanila, hindi sila ang nagiging mabuti sa iyo. Kaya minsan ating i-evaluate ang ating sarili, sa ating relasyon sa ating kapwa, how our relationship with our fellow men is being developed. Alin ba dito sa tatlo? O kaya mayroon ba dito sa tatlo? Kasi hindi ko naman ibig sabihin na yung pagiging kaibigan ay yung kaibigan ninyo na naging kaibigan ninyo dahil sila ang nagpakita ng mabuti sa iyo, sabihin mo na masama yung ganong kaibigan. Hindi naman. Okay yon, maganda yon. Sila ang unang nag-approach sa iyo at kaya kayo ay naging magkaibigan. Sila ay approachable, cheerful, loving, kaya siyempre in-approach mo. Dahil ganun nga yung nila. Kasi minsan ang tao talagang titingnan talaga kung approachable, cheerful, ganun loving, at sila ay ina-approach nila yung ganung klase ng mga tao. And the other way around, sila naman yung nag-approach sa'yo. So normally, nagkakaroon kayo ng kaibigan. Pero itong pangatlo, yun po yung sinasabi natin. Mayroon ba tayong kaibigan na noong panahon na sila ay masama sa iyo, kaaway mo, at in-approach mo at sila ay nagiging kaibigan mo? Okay. Yun ay mga opening opening questions. Brainstorming, sabihin natin. Pero ito ang sinasabi ng Bible. Anong pagkakaiba natin na mga Kristiyano sa mga hindi Kristiyano? Anong pagkakaiba mayroon tayo sa mga taong hindi nananampalataya at sa mga nananampalataya? Ito, ang Matthew chapter 5 verse 46, ganito ang sinasabi. For if ye love them which love you,
What reward have ye? Do not even the publicans do the same? Paano ba ang mga publicans ay umibig? Ang kanilang iniibig, yung mga umiibig sa kanila. Ang tanong, are we the same? Ng mga Kristiyano. Yun po yung yun yung dapat na isaalang-alang natin. Sino yung yung mga publicans, ganun din daw yan. Yung ginagawa nila. Ay, sino ba itong mga publicans na sinasabi? Sino ba ito, mga publicans? Tingnan natin para makita natin kung sino ba sila. For if ye love them which love you, what a thank have ye? For sinners also love those that love them. Yung mga sinners, the same as the publicans. Ano ang ginagawa ng sinners or publicans? Minamahal nila yung mga nagmamahal sila. Pero it is seldom na mahalin nila yung hindi nagmamahal sa kanila. Kaya dito yung away-away ng mga Kristiyano. Lahat mayroong rights na mahalin. At yun ang claim nila. Kiniklaim lahat ng tao, i-claim nila na sila ay mahalin. Ang problema yung pagbigay ng pagmamahal, yun po yung problema. Claim lang ng claim ng pagmamahal, pero yung pagbibigay ng pagmamahal, yun po yung yun po yung wala. Pero ayon sa utos love one another. Yun naman ang sabi, hindi naman sinabi na maghingian kayo ng pag-ibig. Pero kalimitan yung ginagawa natin, naghihingi ng pag-ibig sa ating kapwa, hindi nagbibigay. Yun ay ang dito sa ating pinag-aralan. Relationship is done better pagka tayo yung nagbibigay, hindi yung naghihingi. Yung paghingi kasi ng yun yung nagiging away sa mag-asawa. Minsan nagkiklaiman sila ng pag-ibig. Sabi ng isa dapat pag uwi ko sa bahay tinatanggalan mo ako ng medyas, sapatos sabi ng asawang lalaki. Sabi ng asawang babae, ako naghihirap ako dito sa bahay sa lahat ng trabaho. Dapat pag uwi mo mayroong kanilang dalang bulaklak o ganon. So yung naghihingian, kaya yun nagkaganon na yung nagsimula yung ganon sa tahanan. May away na yan. Sa church ganon din, dahil bawat isa ay naghihingian ng pag-ibig. Hindi nagbibigayan. So yung relationship is hindi maganda. So dapat isipin natin na ito kung tayo ay gusto natin magkaroon ng magandang relationship. Try to get the sympathy of all by doing good. Hindi yung gusto mong kunin yung sympathy and love ng iba sa pamamagitan ng paghingi. Hinihingi. Kaya yun ay ugali ng mga publican, sinners pala yun. Walang pagkakaiba sa natin sa hindi nananampalataya pagka ganun ang gagawin natin. Lucas chapter 6 verse 33. If ye do good to them which do good to you, what the thank have ye? For sinners also do even the same. Mga makasalanan, ganun din yung kanilang ginagawa. Yan. So, ito yung advice ng banal na kasulatan. How to develop relationship. Good relationship. Ano ang advice ni Jesus sa kanyang mga followers? Ito ang advice niya. And as ye would that the man should do to you, do ye also to them likewise. Ito, anong tawag nito sa common na tawag dito sa mundo? Ang tawag nito is ito yung anong tawag nito ay nalimutan ko yung term na ginagamit.
Golden rule. Golden rule. Kung ano daw yung gusto mong gawin ng tao sa iyo, yun ang gagawin mo sa kanila. Hindi yung kung ano yung gusto mong gawin ng tao sa iyo ay hingin mo, pilitin mo na gagawin nila sa iyo. Hindi. Kung gusto mong gawin sa iyo, tayo ang unang gagawa nun. Ano? Yun po yung rules. Yung rule dapat na sundin natin para ma-develop yung good relationship, mga kapatid. But I say unto you, sa verse 27 ito, but I say unto you, which hear, love your enemies, do good to them which hate you. Ayun ang kanyang sinabi. Yun na yung, yun na yung hirap, na gawin. Bagamat ganun, mahirap, pero kung yung goal natin is magkaroon ng successful sa church, ayun po yung gagawin natin. Yung i-develop natin. Yung ibigin natin yung ating mga kaaway. And verse 28, bless them that cursed you, and pray for them which despitefully use you. Yan ang advice ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga followers. Sino yung kanyang mga followers? Christians. Christians. Ang mga Christians. So, anong prinsipyo na ating susundin para ito ay ma-develop sa atin? Ito lang yung prinsipyo, is as simple as this. Yung pong tinatawag na two great commandments sa Bible. Ang Matthew chapter 22 sa verse 36 onward. Ito. Verse 36. Chapter 22 ng Matthew, verse 36. Master, which is the great commandments in the law? Yan. Yung mayaman na lumapit sa Panginoon ay nagtatanong kung alin ba daw ang pinakadakilang kautusan sa mga kautusan. Sumagot si Jesus sa verse 37. Jesus said unto him, thou shalt love thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Verse 39. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. So yan yung dalawang principle ng kautusan na inintroduce ng Panginoon. And that is called relationship. Relationship. Yung love your God and love our fellow men. Ito yung dalawang relationship na pinakamahalaga na dapat nating develop. Ito lang dalawa. Pagka ito ay na-develop natin, yung ating relasyon sa Diyos at saka relasyon sa ating kapwa, yung pag-ibig na ito, kung susumahin natin, ito ay tinatawag na pag-ibig. At yun ay pag-uugali ng Diyos. Ang pag-ibig ay pag-uugali ng Diyos. Yun yung gusto niya na masumpungan sa atin sa 1 John sa chapter 4 verse 8, yung common memory verse na pinapamemorize natin sa mga bata. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Ibig sabihin, ang ugali ng Diyos ay pag-ibig. Yun ang nais ng Panginoon na ma-develop sa atin. Our relationship with God and our fellow men. Okay?
So, ano bang relationship mayroon tayo sa Diyos at sa ating kapwa? Ating nga i-analyze. Ano ba talagang relationship mayroon tayo sa ating kapwa at sa ating Panginoon? Titingnan natin. Mayroon bang, bakit natin gagawin yon? Bakit natin gagawin yung mamahalin natin ang Diyos? Mamahalin natin ang ating kapwa? Ano bang mayroon? Ano bang relationship mayroon tayo? Tingnan natin. In creation, sa Genesis chapter 1, sa verse 26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. So, dito, mayroon ng relationship nag-exist dito. Ang Panginoon nagsabi, let us make man in our image. Ayan. At sa verse 20, sa chapter 2 verse 7 nga sinasabi dito, in the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed unto his nostrils the breath of life, and man become a living soul. So, in this act of creation na ginawa ng Panginoon sa tao, there are two relationship na mayroon tayo. Bakit natin ibigin ang Diyos? Dahil ayon dito, He is our Creator. So means the immediate relationship when the Creator have created us, He is our Creator and we are His creature. At ang tao na kanyang linalang, si Adan lang ba? Hindi. Lahat ng tao na naririto ngayon sa mundo is created by God. So, ibig sabihin, our fellow man is fellow creature of God. One creator, and we are His creature. So, the relationship there is already existed at the creation. Ikaw ay kapwa ko linalang, ako ay kapwa linalang ng Diyos. Iisa ang may-ari sa atin, ang Diyos. Kung i-convert natin ang Panginoon ang Father, ako ay anak, ikaw ay anak, ang tawag sa atin magkapatid. Kaya nga sabi ng Bible, ye are all brethren. Yun yung relationship mayroon tayo. Since the creation, mayroon na yun yung relationship na yun. So, ibig sabihin, bilang yun yung pinakamalapit na kapatid ay na relationship, maliban sa tinatawag na relation of father and mother. Yung pagiging magkapatid, yun yung next highest relationship, yung pinakamalapit, sabihin natin. The nearest relationship besides parents and children is yung pagiging magkakapatid. Yun yung the next nearest relationship. Mayroon pa bang mas doon, mas malapit doon? Yung asawa mo nagiging ang tawag nito, mas malayo ngayon kaysa kapatid kasi nagiging asawa mo dahil kayo ay nagiging magkasama kayo dahil nag-asawa kayo. Pero yung pagiging magkapatid ay by principle, noong kayo'y ipanganak, magkapatid na talaga. So in our relationship with our fellow men, when we were born, tayo na ay magkakapatid. That's the relationship. Kaya yun ang reason kung bakit sabi ng Panginoon, love your fellow men. Sa Panginoon naman, love the Lord your God. Bakit? Siya yung creator natin. For this reason, ay reasonable. Ang utos ng Panginoon na love one another is reasonable. Reasonable. Kaya, yun po yung principle na doon nakabase itong
itong kautusan na ito. Love God and love your fellow men. Kaya malalim, mga kapatid, yung ating relasyon sa Diyos at saka relasyon natin sa ating kapwa. Kaya pagka tayo ay hindi tayo magkaroon ng magandang relasyon sa ating kapwa, may kahulugan kasi yun May kahulugan. Titingnan natin. Ano ang kahulugan nun? Sa Spirit of Prophecy, sa Desire of Ages 488 sa paragraph 1, mayroong ganito na nakasulat. Every human being in body, soul, and spirit is the property of God. Christ died to redeem all. Nothing can be more offensive to God than for men through religious bigotry to bring suffering upon those who are the purchase of the Savior's blood. Tingnan ninyo. Maliban na tayo ay property of God because He created us, you and me. He redeemed all. Lahat ay Kanya pong tinubos. At magiging offensive para sa Panginoon for one person to be hateful to his fellow men. Dahil it is the property of God, hindi lang linikha niya, it is His by redemption. Kaya, yun yung dapat na isipin natin, na ang Panginoon is always reasonable sa kanyang hinihingi kung bakit tayo dapat mag-ibigan sa bawat isa. I-develop natin yung ating relasyon sa bawat isa, kapatid. Christ Object Lesson 376 paragraph 2. Our neighbor is every soul who is wounded and bruised by the adversary. Our neighbor is everyone who is the property of God. Ayan. Bawat property ng Panginoon, tayo yun. Yung mga nangangailangan, mga neighbor natin, property din ng Panginoon yan. Kaya kahit yung pagdamutan natin yung ating mga kapitbahay natin dahil hindi kapwa nananampalataya, yan, hateful yan sa Panginoon. Kaya hindi ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagtatangi. We have to develop such a relationship with our fellow men. Sa lahat ng tao. Ganon ang hinihingi ng Panginoon. Sa ganitong konsepto, in this concept, ay ganito ang sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 20. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath not seen, how can he love God, whom he hath not seen? Yun po ang ibig sabihin nun. Liar. Kung hindi tayo marunong na umibig sa ating kapwa, pero sinasabi natin, iniibig ko ang Diyos. Paano natin ipapaliwanag yun? Paano natin ipaliwanag yun? Na yung nagmamay-ari sa kapwa natin, ay sinasabi natin, mahal natin, pero kanyang pagmamay-ari, tinatanggihan natin. Hindi yata. Pwede yun. Ano ba yung term nun? Yung tinatawag na, that is the irony. Irony of the Christian. Dahil sabihin natin, mahal natin ang Diyos, pero ang kanyang pagmamayari, hindi natin mamahal. Parang magkakontra. That is the irony. Desire of Ages 607, paragraph 2. When God has His rightful place in the throne of the heart,
the rightful place will be given to our neighbor. We shall love him as ourselves. And only as we love God supremely is it possible to love our neighbor impartially. Kaya pala, imposible na sinasabi natin na mahal natin ang Diyos tapos hindi natin mamahal ang ating kapwa. Dahil, di ba sabi natin, yung property ng Panginoon yan. Automatic pala, sabi dito, na pagka ang mamahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat, ay mamahalin din ang ating neighbor. Sabi dito na, and as only as we love God supremely, is it possible to love our neighbor impartially. Ito kaya ay sabi-sabi lang. Ito kaya ay ang tawag dito, magandang kasabihan lang. Ito kaya, ganun kaya yon. Mayroon ngang isang kapatid na sabi niya doon daw sa kanilang opisina nagmamalaki daw, sabi niya. Mayroon akong nasumpungang magandang joke sa Bible, sinulat ko pa nga Sabi doon na kung ano ang gusto mong gawin sa iyo ng iyong kapwa ay gagawin mo sa kanila. Nabasa daw yun, tapos sabi niya, mayroon akong nabasang magandang joke. Joke pala yun. Ito ba itong nabasa natin dito sa sinabi ng aklat ng Desire of Ages ay joke din ang ating yung pagkaunawa nito? Yung sinasabi dito na in only as we love God supremely is it possible to love our neighbor impartially. Ito ay may katotohanan. We can love our neighbor impartially only when we love God supremely. Yun. Okay? So, I think naunawaan na natin gaano ka-importante ang tinatawag na relationship, whether it is our relationship with God or our relationship with our fellow men. Ganun po ka-importante yun. Sana po ay ang ating pong napag-aralan sa tanghaling ito ay binuksan niya ang ating mga isip upang ito ay mabigyan ng daan sa ating karanasan. Kasi ang inaano natin dito is experience Kasi ang sermon napakaganda Pero ang problema natin is how that this sermon will become our experience. Yun po talaga yung pinaka-problem natin. Kaya to conclude, gusto kong ikwento yung isang kwento na narinig ko na isang binata na hindi naman siya laging pumupunta sa simbahan. At marami siya ring mga barkada dahil kaya nga hindi siya nakakapunta ng simbahan lagi dahil nababarkada. Pero minsan ay iniwanan ng kanyang mga barkada at pumunta sa simbahan at nakinig ng sermon. At noong paglabas niya sa simbahan ay nadaanan niya ang kanyang mga kaibigan at sabi nila, ano ang narinig mo doon sa ano napag-aralan mo sa simbahan? Ay sabi nung binata, ako maganda po yung sermon, sabi niya. Pero hindi natapos, ako'y uuwi at aking tatapusin. Ang ibig pala niyang sabihin, maganda yung sermon, pero kung baga sa drawing pa lang, ay pupunta daw siya at gagawin niya para matapos ang sermon. Ganon. Kaya at ang sermon na ito ay hindi matapos-tapos hanggat hindi magiging karanasan natin, mga kapatid at mga kaibigan. Matatapos ang sermon na ito pagka ito ay nagiging karanasan natin. Sabihin na natin, it is finished. It is done, mga kapatid. Kaya po, huling teksto na ating pong babasahin, mga kapatid, ay ang Revelation chapter 2 verse 4. Ito ay nabasa natin kanina. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.
babalik po tayo mga kapatid sa ating unang pag-ibig. Dahil hindi po nasisiyahan ang Panginoon na iwanan natin yung ating unang pag-ibig, ating relasyon sa Diyos at ang ating relasyon sa ating kapwa. Hopefully, the future will be bright because we are one in Christ. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pong mensahe na ating napakinggan, at sa ating pong pagtatapos ay tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat po kami sapagkat binigyan ninyo ng daan na kami po ay makapag-aral sa inyong mga salita. Maraming salamat sa inyong pagpapaalala sa amin. At hindi lang naunawaan namin ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa inyo na maging karanasan nawa namin. At maluwalhati ang inyong banal na pangalan sa amin araw-araw na buhay. Pagpatawad po ang aming mga pagkukulang at ang aming pong mga pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.